Pangako na mataas na sahod, pagtatrabaho ng walang gastos o di kaya pangingibang bansa. Ito ang karaniwang alok ng mga recruiters sa mga taong sa tingin nila ay naghahanap ng agarang solusyon sa kanilang kahirapan at walang kakayahan na ipagtanggol ang mga sarili. Mga taong target na pala ng human trafficking. Pagkatapos ng Yolanda, walang natira sa amin. Wala kaming makain kaya nagdesisyon akong pumasok ng trabaho. 2,000 ang sweldo ko. Nung dumating yung kapatid ng ama kong babae, dinala kami sa Kalibo at pinangakuan kami na gagawing 3,000 daw ang sweldo ko. Isang buwan lang ang usapan namin pero 7 buwan na ang nakakalipas, hindi pa rin kami pinapayagang umalis. Bumuo ang World Vision, katulong ang United States Agency for International Development o USAID ng isang anti-human trafficking awareness program. Ang programang ito po ng World Vision ay tungkol sa pagbigay ng kaalaman sa mga tao, tungkol dun sa mga sinyalis na pinapakita ng mga kahina-hinalang recruiter sa lugar. Ano po pwede nilang gawin kapag inalok nga sila nito mga kahina-hinalang recruiter na ito? Kung kaya niya talagang mag-decline ng offer, decline niya. Magtanong para makita niya kung yung sinasabi ay totoo. O kaya tingnan nila kung may permit na approved ng DOLE or ng Department of Labor and Employment. Talamak nga may tuturing ang problema ng human trafficking na mas lalo pang pinalala matapos ang bagyong Yolanda. Maraming tuloy pamilya ang nawalay sa kanilang mga mahal sa buhay na dahil dito. Kung isa ka o may kakilala kang nasa ganitong sitwasyon, agara magsumbong upang masugpo ang human trafficking. Huwag nating hayaang mas marami pang pamilya ang mawala ng mahal sa buhay. I-report ang mga kaso ng human trafficking sa mga numerong ito.